What's up mga Lodibus? Boy Danggit here. Good day sa lahat. So today I'm going to teach you isang method again. So how can you make your beef so tender and moist using velveting method. Okay, so yung velveting isa to sa mga magandang technique ginagamit ng mga Chinese restaurants. Usually mga Chinese restaurants sila gumagawa niyan. So ano lang to, baking soda and water solution. Okay mga boss, yun lang ginagamit. So yung iba naman, they use cornstarch oil and some wines. But if you have baking soda and water, okay na yun. So, okay, so we have here meat and then we have here baking soda. So thinly sliced meat, so depende na lang. Basta yung hiwa nyo against the grain, okay? Huwag nyong hahatiin ng baka sa linya niya, sa lipid niya. Dapat against the grain kayo, okay? So GG's tayo. So itong baking and soda solution, water solution, so it raises the pH level of the meat surface, okay? So ano yun it makes more difficult for the protein to bond excessively, okay? So making your meat moist and tender pag naluto na siya, okay? So yun yung velveting method. So pagkatapos na ito, pag nasa siya i-soak, lagyan lang natin siya ng few water. So for 2 tablespoon na water, at least 1/4 teaspoon ng baking soda. And then minimum na marination yan is about 30 minutes, around 30 minutes, yan yung minimum niya. And then after niyang mababad sa baking soda and water, banlawan natin. Okay, so while waiting for the meat, mag-cut na tayo ng vegetables. So we have here carrots. So ayan, makita nyo, ayan, Kage Bunshin technique yan. So we have onion, ginger, ayan. So kung anong available dito sa bahay, yan ang gamitin natin. So yung sa velveting mga bossing, yan sa process na ginawa natin, either na isote nyo yung meat separately, moist siya and tender, or pwede nyo siyang iprito separately and then halo nyo lang sa stir fry. So dalawang method. Isang method lang ang gagawin ko, rekta na. Okay, hindi na ako magpiprito at dediretsuhin ko na lang yung pagluto. At mabilis lang naman to. Okay, so we have here's our meat. Ayan, medyo na-absorb nyo na yung tubig na nilagay natin. So konti lang nilagay ko, no? Kasi galing naman yan sa freezer. So rinse lang natin yan. Make sure to rinse it well. Kasi pag hindi nyo binanlawan yan, may parang aftertaste ang baking soda mga bossing. Okay, so yan. Kung anong banlaw gawin nyo 3 times, 5 times, bahala kayo sa running water, better. So make sure lang na ma-rinse siya ng maigi yung beef natin. So baking soda and water solution na ginagamit natin yan, tenderizer sa meat, sa poultry, ayan, sa mga ibang klaseng karne, sa mamoy, ayan, pwede yan ma-apply. Yan, so binlawan lang natin siya. Kita nyo naman, nilamas-lamas natin. Ayan. So very easy and simple recipe lang to mga bossing. Okay. At sinabi ko, pwede niyo siyang iluto ng rekta, stir fry, or pwede nyo i-prito separate and then tsaka nyo siya ihalo sa stir fry. So ayoko na masyadong maraming oil, kaya i-rekta ko na lang na luto to. Kasi magkaiba ng texture profile pagdating sa dalawang method na yon. Gagawin ko sana dalawa kaso nagmamadali na ako ngayon, hindi na ako makagawa ng dalawang recipe, kaya dito lang naman tayo sa bahay and tirahin na natin to. So pag nagprito kayo mga bossing, medyo crispy yung outer layer pero malambot sa loob. Tapos yung saute naman na rekta, malambot yung loob, malambot din yung labas. So it's up to you na lang kung anong technique ang gagawin nyo. Siguro sa mga resto o mga buffet, yan pwede yan yung
iprito nyo separate para mas mabilis yung trabaho. Kahit ano naman, kung anong gamitin nyo dun, it's alright. Parehas lang rin naman yan. Okay, so doon sa prito nga lang, may extra crispiness yung outer layer. Okay. Ayan, so nabanlawan na natin siya. Focus na tayo ng ating kamay. Okay. Okay, so next tayo. And shoutout nga pala dun sa mga supporters natin, subscribers natin dito sa YouTube, mga viewers natin, and sa Facebook rin, sa Boy Ulam Lutong Bahay. Shoutout sa inyo mga bossing. Ayan, so tapos na tayo. Dito, pwede na tayo maglagay ng mga marinades na gusto nyo. Ayan, naglagay ako ng Kikkoman soy sauce. Kung ano lang available, kahit brown sugar pa yan o toyo, okay lang yan, wala problema. Kalamansi, pwede na rin kayo maglagay dyan. Ako dito, kung ano na nilagay ko, yan, may soy sauce. Worcestershire, konti. Tapos naglagay ako ng Kikkoman, konti lang din. So ito, pwede nyo nalarin. Pwede nyo kayo maglagay ng ginger, garlic. Bahala na kayo. And then, additional cornstarch. Okay? So, another layer yan, protection dun sa outer layer ng meat natin. So, ito yung magiging barrier ba para hindi tubigas yung ating beef. Okay? Yung iba naglalagay pa ng itlog dyan, pero ako din ako naglagay. Wala akong itlog ngayon, di pa kami nag-grocery. Siguro bukas. Okay? So, marinate lang natin yan. Next, tirayan na natin yung gulay. So from here, ito, garlic, onion, ginger, sabay-sabay na yan, saute. So separate natin dito yung gulay. Then sa karne mamaya separate. Then paghaluin na lang natin mamaya. So ganun lang, very easy and simple lang naman tong recipe na to. Kung may wok kayo, mas maganda. Wala akong wok dito sa bahay. Ayan. So gumamit tayo dyan ng celery, ng carrots. Ayan, may star anise tayo. Naluan ko ng isa. And then bell pepper. And then yung carrot, yung celery leaves, onion leeks, and cabbage, white cabbage. Ito is sa mga mabibili sa mga lutuan pagdating sa mga buffet o sa handaan. Ito yung isa sa mga super easy and simple na recipe kasi pwede siyang lutuin separate, and then paghalu-haluin nyo na lang pagluto na. So we have your oyster sauce, naglagay tayong konti, soy sauce din, black pepper, okay. So next, yung beef na natin, babagsak na natin dyan. So, star anise ulit, pampalasa, okay, extra flavor. Ayan. So, very easy and simple recipe ng mga boss na. So, ito, nagmamadali na ako, kaya ilalagay ko na dito lahat. Pero kung may oras pa kayo, pwede nyo naman isa-isa yung prito yan. No problema. Tapos yung sinabi ko nga sa inyo, yung isang method, pwede siyang i-deep fry, and then mas mabilis yun, mas crispy yun. Pero ako ayoko na ng extra oil nga, sabi ko nga sa inyo. Kaya saute method lang gagawin natin. Bukasan lang natin ng konting moisture yung beef, and then mamaya magluto na yan. Add lang tayo ng konting tubig, tapos pasok na natin yung gulay, tapos na yon. Okay, yan. So nakita nyo, nahalo-halo natin, minekos-mekos na. O yan, ang bilis, oh, diba? So naka timelapse tayo mga bossing. Yan, para hindi makaubos ang memory.
Additional oyster sauce, flavor. Yan, tubig. Rekta na yan. So half cook na yung baka. Lagay tayo ng tubig. Yan, automatic na lalapot na yan kasi naglagay tayo ng cornstarch na kanina, no? Ayan, so adjust lang tayo ng soy sauce for flavor. Tapos ayan, okay na. Halo na yung gulay, luto na yan. Goods na yan, GG's na yan. Diba? Very easy and simple recipe. Lalo na pag mga rektahan sa mga buffet, mga catering. Ayan, napakadaling recipe na ito. Oh, GG's. Kita nyo yung talong doon sa background. Nag-ihaw kong talong. So ayan, we're done here. Very easy and simple recipe. Ayan, alam nyo na yung velveting method. So ito na mga bossing, yung finished product. Ayan na yung chicha namin ngayon. Okay, tanghalian na namin yan. Ayan, apakasarap at napakalambot nung beef na yan. Sayang wala akong sesame oil, no? Kung may sesame oil, goods na goods rin yun. Okay, ayan. So pag niluto nyo sa wok, mas maganda rin. Kung gusto nyo yung sauce, pwede. Kung gusto nyo dry, pwede nyo i-dry yan. Okay, so ito testingin na natin yung lambot. Tingnan natin. Makikita nyo naman pagkahiwa nung paka. Ayan, o. O, diba? Pakalambot. Makapit pa yung taba. So GG's mga bossing, kung nakarating kayo sa part ng video na to, please support our channel naman mga boss. Kung nakikita nyo yung subscribe button, subscribe na kayo dyan. And then click the notification bell para lagi tayo may update. At kung na-try tong recipe na to, iwan kayo ng comment dyan mga bossing and give me a feedback. At kung nasa ang bansa kayo ngayon. Okay, so GG's. Thank you for watching. Good day sa lahat. God bless you all. Chicha na, sarap. Ciao.